Pilipinas, una sa ating mga balita. Sinibak sa pwesto ang General Manager ng Metro Rail Transit o MRT3 na si Oscar Bongon matapos ang viral escalator incident sa Taft Avenue Station. Isa sa mga ipinuntong dahilan ni Transportation Secretary Vince Dizon ay ang makupad na kilos ng pamunuan sa pagsasaayos ng escalator na inabot pa ng halos 4 na araw. Una sa balitang yan, si Kyle Bulyas. Papalitan na ang General Manager ng Metro Rail Transit Line 3 na si Oscar Bongon kasunod na nangyaring aksidente sa Taft Avenue Station. Ito'y matapos masira ang isa sa mga escalator ng istasyon kung saan 10 katao ang napaulat na nasaktan. Ayon kay Transport Secretary Vince Dizon, ang hakbang na ito ay dahil sa naging aksyon ng pamunuan ng MRT matapos ang insidente. Ani ay nangyari ito noong Sabado ng umaga pero halos 4 na araw pa ang lumipas bago tuluyang naisaayos ang escalator. Sabi ni Dizon, hindi ito katanggap-tanggap lalo't malaki ang epekto nito sa mga mananakay na umaasa lamang sa train system para sa mas mabilis at maayos na biyahe. Meron pa daw po kasing parang analysis na ginagawa. Ang sabi ko naman, hindi na kailangan ng analysis. Ang kailangan doon, ayusin kagad. Ora-orada. Kasi ang hirap katunying paano yung mga kababayan natin na may kapansanan paano sila aakyat na pagkababa nila ng MRT o paano sila bababa kung sasakay sila ng MRT. Nakausap din umano ni Dizon ang Japanese company na Sumitomo Corporation na responsable sa maintenance ng pasilidad ng MRT. Sinabihan niya ng Sumitomo na kaya naman nilang ayusin ang naturang escalator sa loob lamang ng 24 oras pero walang ibinigay na go signal sa kanila ang pamunuan ng MRT. Sa ngayon, nagrekomenda na si Dizon ng mga pangalan para sa papalit na General Manager ng MRT sa Office of the President. Sa kabila nito, sinabi ni Dizon na kinausap na niya si Bongon para sabihing manatili ito sa operasyon ng MRT pero kailangan naman magkaroon ng pagbabago sa pamamalakad ng pamahalaan sa mga frontline services tulad ng public transportation. Hindi na binanggit ni Dizon kung sino ang mga inirekomenda nito pero inaasahan niyang i-anunsyo ito ng Office of the President sa mga susunod na araw, oras na maaprubahan ito. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugatan naman ang 2 katao matapos sumalpok ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa isang concrete barrier. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Sugatan ng 2 handicraft workers nang maaksidente sa motorsiklo sa bayan ng Manawag. Sa ulat ni OIC Chief of Police Major Peter Paul Sison, nagresponde ang kanyang mga tauhan sa aksidenteng naganap sa barangay Kabanbanan, Manawag kung saan ang mga biktima ay nakilalang si Virgilio Pinulyar, 58 anyos, driver at backride nito na si Julius Pinulyar, 27 anyos, kapwa residente ng Sunto, barangay Pugaro sa nasabing bayan. Sa investigasyon habang minamaneho ni Virgilio ang motorsiklo, nawala nito ng kontrol sa handlebar kaya sumalpok sa concrete barrier at tumilapon ang dalawa na nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan na agad namang nadala sa paggamutan ng mga nagresponding pulis na patuloy pa ngayong nilalapatan ng lunas ng mga doktor. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RS38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang wanted sa Novaliches, Quezon City ang naaresto ng mga pulis dito sa lalawigan ng Northern Samar. Ayon sa report ng PNP, nahula na sabing wanted sa bayan ng Las Navas. At sa report, lumalabas na municipal level top 2 itong wanted dahil sa kasong panggagahasa. Naaresto ito ng mga kapulisan mula sa Las Navas Municipal Police Station kasamang Northern Samar Police Intelligence Unit, 2nd Northern Samar Provincial Mobile First Company at kasama mismo sa nasabing operasyon ang Novaliches Police Station QCPD. Ang naaresto ay isang 30 taong gulang wanted for 2 counts of statutory rape. Inaresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest mula sa National Capital Judicial Region, Branch 13, Quezon City. Walang piyansa na inilagak ang korte para sa pansamantalang kalayaan ng nasabing akusado. Ang nasabing wanted ay nasa kustudiya ngayon ng Las Navas Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Mas pinalaliman pa ng kapulisan ng Sasa Police Station ang investigasyon na posibleng may kasabwat ang magpinsan na dayo sa lugar. Matapos nakuhaan ng malaking halaga ng iligal na droga, alas 5:30 ng hapon sa Don Julian Street, Kilometro 9, Barangay Sasa, Davao City. Ayon kay Police Major Marcil Manzano, hepe ng Sasa Police Station, sinabi nitong naaresto itong sila alias Harvey, 34 anyos, kasama si Juna, 30 anyos, na kilalang gumagamit ng shabu sa kanilang lugar, ngunit hindi ito sangkot sa pagbibinta ng iligal na droga. Ayon kay Major Manzano, iniimbestigahan na rin nila at hinahanap ang kanilang mga kasamahan na posibleng konektado sa pagtutulak ng iligal na droga. Dagdag pa ng opisyal na sinampahan na nila ng kasong paglabag sa Section 5 sa ilalim ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa dalawang naaresto. Kung matatandaan, nahuli ang magpinsan sa random checkpoint sa lugar nang matuklasan ng tatlong magkakaibang pakete na pinapaniwala ang shabu na may bigat na 149.8 grams at nagkakahalaga ng 1,014,424 ang nakuha sa loob ng kotseng sinasakyan ng mga suspect. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nilahukan ng mahigit 11,000 runners ang unang leg ng Sante Barley Trilogy Run Asia 16K Race. Parehong dinomina nina Edsel Moral at Erica Burgos ang karera para sa men's at women's division. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint Millie Borja. Nanguna sina Edsel Moral at Erica Nicole Burgos sa 16K race ng Sante Barley Trilogy Run Asia na ginanap noong linggo sa SM Mall of Asia Complex. Mahigit 11,600 runners ang lumahok sa unang leg ng kilalang running series na ngayon ay nasa 15 taon na. Si Edsel Moral na kampiyon din ng national finals noong nakaraang taon ay nakapagtala ng 52 minutes and 35 seconds upang talunin si Daniel Cadavos na may 57 minutes and 50 seconds at Manuel Payungayong na may 58 minutes and 23 seconds sa men's division, habang ang national triathlon team member na si Erica Nicole Burgos ay nanguna sa women's division matapos makapagtala ng 1 oras, 5 minuto at 33 seconds. Samantala, narito pa ang ibang top finishers sa naturang karera. Ang susunod na leg ng Sante Barley Trilogy Run Asia ay gaganapin sa May 2 at July 13. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Simula na nga ngayong buwan ang produksyon ng biographical historical film na Quezon. At isa na namang bigating pangalan ang inanunsyong kasali sa star-studded cast ng pelikula. Kilalanin ng Scottish actor na gaganap bilang Governor General Leonard Wood sa Showbiz Report na ito. Kabilang sa cast ng upcoming historical film na Quezon, ang Game of Thrones star na si Ian Glenn. Batay sa anunsyo ng production company na TBA Studios, ang Scottish actor ay bibida bilang Leonard Wood, ang American Army General na nagsilbing Gobernador General ng Pilipinas noong 1921 hanggang 1927. Makikita ang sumabak na ito sa script reading kasama ang co-stars sina Jericho Rosales at Benjamin Alves. Maliban sa Game of Thrones, napanood din si Ian Glenn sa hit film series na Resident Evil. Samantala, bukod naman kina Eco na bibidang former President Manuel Quezon at Benjamin Alves na bibida naman bilang Batang Quezon, kabilang din sa cast ang aktor na Simon Confiado bilang Emilio Aguinaldo at Karil as First Lady Aurora Quezon o may bahay ng dating Pangulo. Ang Quezon ay third installment ng Bayani Verse ng TBA Studios mula sa direksyon ni Gerald Tarog na siya ring nasa likod ng General Luna na ginampanan naman ni John Arcilla noong 2015 at Goyo ang Batang General na pinagbidahan ni Paolo Avellino taong 2018. Nakatakdang ipalabas ang biographical historical movie na Quezon sa mga sinihan ngayong taon. Para sa MBC TV Network News, ito pang yung Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
At yan na po mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Lunes. Pero syempre bago lang tayo magtapos, may babatiin tayo ng happy birthday ang ating kasamang Actually, si nabati ko na nga kanina Wina Oo. Hisoro, ang hiyas ng radyo. Yes, Ayan. happy birthday, Wina. Anong kunyang buong pangalan? Wina Pearl. Kaya Wina hiyas ng Pearl. Sorry. Baka- Happy birthday. Baka po nagtataka na medyo malamig yung panahon panandalian lang daw sabi ng Pag-asa. Dahil halos buong Luzon nakakaapekto yung amihan, pero sa mga susunod na araw, ang sabi rin ng Pag-asa ay posible na magdeklara rin ng tag-init. Kaya Kaya i-ready na ang inyong Handa na mga rin. bathing suit, mga salbabida. at yan, itong season na to talaga yung partner beach season. Beach and summer Yan. outing season. Oh. Muli po, ito si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.